Dahang-dahang, ay, lumupa. Ano ba na naman tong pinagagawa ko sa buhay? Oo. Simulan na nga natin ang pagluluto ng makaroning manlilinat. Ewan ko ba, bigla na lang akong nag-crave sa spaghetti nung mga araw na to. Hindi nung mga araw na yon. Ayan, ay, paano mag-crave, be? Tamad na ako bumili ng mga sangkap kasi biglaan lang naman ito. Kaya kung anong mahanap kong stocks na lang dito sa bahay, yun na lang, para di na tayo gumastos pa. Sakto, may stock na akong spaghetti sauce dito na gagamitin ko sana sa lulutuin kong Italian style bangus na hindi ko magawa-gawa kasi nga super basic. Puro elbow macaroni nakikita ko dito sa ref namin. Wala akong nakikitang pasta. Kahit man lang jacket or veneers, wala. So ito na lang pang sopas ang gamitin natin. Meron na rin dyang 2 lata ng corned beef. Tapos, gagamitin ko na tong evap ko. Binili ko kasi to para doon sa cacao tableya. Pag gusto ko uminom ng chocolate, ganon, kaya maliit yung binili ko. So ayun, ano pa nga bang kulang sa akin? Binaba ko naman na lahat ng expectations ko. Nilunok ko na lahat ng pride ko. Maricel Soriano. So ayun, meron ako nakitang chase sa ref. Kaso 1/4 na lang tong natira. Vintage na yata ito. Ngayon, simulan na natin sa pagpapakolo ng pasta. Gamit ang ating kasirolang manipis. So, kinain ko yung sinabi ko na hindi ko na to kahit kailan gagamitin. Wala man kasi akong matinong kasirola na ganito kalaki. So, ito na lang talaga. Sana hindi masunog katulad ng mga nakaraang niluto natin sa kasirolang ito. Hindi ko inaubos yung 1 kilong macaroni. Nagtira pa ako ng konti. Sakaling magamit pa for future purposes. Hinugasan ko lang kasi napagkamalan ko siyang bigas. 1 beses lang naman, saka ko na tinubigan ng naaayon sa gusto ko. Ang tagal namang mapuno, ang hina ng tubig. Ano ba yan? Okay na siguro ito, isa lang na natin. Ayan, sige, gawin mo lang gusto mo, vlog mo naman to. Paltikin ang kalan, lagyan ng mantika. Lagayan ba to ng mantika o toyo? Bahala kayo. Lagyan din ng asin ko pong sing-sing, syempre. Okay na yan, antayin na lang natin kumulo hanggang sa lumambot ang mga macaroni. Hininaan ko yung apoy kasi medyo kinabahan ako. Baka masunog na naman. Wala pa pala tayong mga aromatic expressions, kaya maghahalongkat muna ako dito sa may basket. Kaso, kakapiranggot na bawang yung nakita ko, tsaka 1 pirasong maliit na sibuyas. So, anong gagawin? Ayaw na nga natin gumastos sa vlog na ito, diba? Kasi ang liit-liit na nga ang kita sa views, abonado ka pa sa mga sangkap. Buti na lang may nahalongkat na naman ako dito sa ref. Lifesaver ko talaga tong mga laman nito. Kahit na lagi kong binabalibag yung pintuan niya. Bago ko hiwain tong mga aromatic expressions natin, iinom muna ako nitong Yakult, pantumpoy ng cravings. Kasi kanina pa talaga ako natatakam sa spaghetti, ewan ko ba. Tapos, hiniwa-hiwa ko lang ang mga yan ng pakunya-kunyari. Ayoko ng videohan syempre, kaya matagalan na naman tayo. Kunin ang kawaling kauoreng na galing pa kay Chaloreng. Tapos silipin saglit yung makarona, baka sunog na. And then, lagyan ulit ng mantika. Tagal namang bumuhos yung laman nito. Tapos, simulan na ang paggigisa. Hindi ko napindot yung video habang nilalaglag ko yung sibuyas at kamatis. Bawang pala. Kaya ayan, ganyan na agad yung visualization natin. Buksan ang 2 latang Miss Argentina, hindi Miss Angola. Magkano to? Nasa 38 ba? O 2 piraso, nasa 80 lang. Pag bibili ka ng giniling na kalahating kilo, nasa 200 pesos na. So, mas makakamura ka, diba, pag corned beef. Pangtumpoy ng cravings lang naman, diba? Di naman panghanda. Habang sinisimoy ko yung aromatic expressions ng ating ginigisang corned beef, napansin kong parang malambot na itong pinapakuluan nating makarona. Kaya ayan, inakare ko na, baka maging malabsak pa. Parang medyo overcook na nga ito Pero hindi pa naman over fatigue, kaya okay pa to. Diyan ka na muna, baka sunog na yung ginigisa ko. Ayan, medyo dumidikit na nga sa kawali, kaya inanlawan ko na lang yung lata ng Argentina para matubigan ng kaunti. Sayang din kasi yung mga naiwan dyan sa lata, may mga fats pa naman yun. Timplahan na nga natin, pamintang dorog. Wala akong nor horse cubes, kaya betchin na lang. Asin, pero hindi pa yan final titikman ko pa mamaya syempre. Kung kulang pa sa alat or sakto na. Ibutang or ilagay sa iyong lagay ang Filipino style spaghetti sauce. Ay sauce, may natutunang bagong word man siya. Pigain ng maigi bago itapon ang lagayan, kay sayang man yung maiiwan, di tayo mayaman Ayan, ganyan. Sige pa, diinan mo pa. Nung kumukulo na, sunod naman na ibutang ay ang evaporated milk. Kung meron kang condensed, mas maigi. 1 piraso pa lang nilagay ko, parang maputla na, kaya nagdesisyon akong hindi na lang ilagay tong isa pa.
Tipid ang sangkap, bakit ba? Siyempre titikman ko kung okay na ba talaga yung pagka-creamy niya. Lalagyan ko pa naman kasi ito ng cheese, diba? Medyo marami pa siyang pagkukulang sa buhay. Kaya, inasinan ko ng kaunti. Pagkatapos, lalagyan ko naman na ng aking bukod tanging Nutella granules. Ako lang ang bukod tanging may ganyang asukal. Pero alam nyo, matutuwa talaga ako pag may napanood akong nakalagay din sa lagayan ng Nutella yung asukal nila. O, syempre, titikman natin ulit para magkaroon ng assurance sa lasa bukod sa insurance. Muntikan na akong tubuan ng pakpak sa likod pagkatikim ko, kaya okay na to. Ngayon, keso na lang ang ating ibubutang. Muntikan ko na palang makalimutan itong mozzarella cheese ko na nasa frozen area of responsibility. So, ito na lang muna ilalagay natin. Pang toppings na lang yung kakapiranggot na Kraft cheese ba yun? Kaso medyo matigas pa pala, i-defrost pa natin saglit. Mamaya na siguro tayo maglagay ng cheese kapag ka nailagay ko na yung macarona. May nakita pala akong banana ketchup, paubos na. So, ubusin na rin natin ang tuluyan. Ano? Inanlawan ko na lang ng konting tubig kasi mahirap na to itaktak. I-shake-shake lang ng maigi, tapos ibutang, and then diretso tapon na agad ng lagayan. Pinakulo ko lang ng kaunti, and then proceed na tayo sa pinaka-exciting na part. Ang pagbubutang ng macarona. At hindi natin ilalaglag yan ng biglaan, syempre. Dadahan-dahanin natin yang so paano to? Ang daming nasayang na sauce. Buo man siyang nalaglag, expected ko pa isa-isa. Nagdikit-dikit na pala sila kasi nga mainit, diba? O syempre, kinuha ko yung mga sauce na nalaglag kasi sayang. Pero ako na lang kakain nito, hahaluan ko na lang mamaya. Parang ang dami niyang sauce, no? Kesa dun sa macarona. Ano sa tingin ninyo? Toss-coin ko na lang yung paghalo niyan para hindi madorog. And then nilagyan ko ng dried oregano leaves, dried parsley, at ang ating mozzarella cheese. Sa huling pagkakataon, uubusin ko na kasi ito. At hindi ko alam kung makakabili pa ulit ako nito kasi namamahalan man ako sa presyo. Pinabili ko lang kasi ito nung may nagbakasyon galing Saudi. Ito po yung 3 cows mozzarella cheese. Okay na yan, pantoppings na lang natin yung natira pa. Ngayon, ito toss-coin na ulit natin para mahalo ng maigi. Patay na pala yung apoy dito kanina pa. At ayun guys, yung pinakagusto kong part kapag nagme-melt na yung mozzarella cheese, humahaba talaga Para siyang may mga sapot ng gagamba, diba? Nakakatakam tuloy kainin man. At ayan na po ang finished product ng ating spaghetti macaroni. Paano ba? Ano bang tawag ko dito? Kasi kung spaghetti, hindi naman siya mahaba. Kung Bake Mac naman, hindi ko naman siya binake. Basta lutong spaghetti nito na naubusan ng pasta, kaya macaroni na lang yung ginamit ko. Ganon yon. Lagyan ko lang ng toppings na Kraft cheese. Dami niyang sauce kasi yan yung natapon. And then, lagyan natin ng how-how sa ibabaw para mas creamy. So, ayun, craving satisfied na agad, diba? Nang wala man lang ginagastos. Pero okay na rin to. Para makabawi-bawi naman tayo. Kasi sa totoo lang, ang liit na nakita sa views ngayon. Kaya kung isa kang full-time content creator tulad ko, tapos magbe-base ka lang sa views, Diyos ko nga ka talaga. Unless may mga page sponsorship ka at promotions, ganun. Kaya nga sinasamahan ko na rin ng pag-affiliate, diba? Tapos yung iba sasabihin pa, mag-cooking vlog ka na lang, puro ka na lang pagbebenta ng products. Na para bang alam yung pangangailangan ko financially. Okay lang sana kung may negosyo ako, ito lang yung source of income ko, Unless gumawa na lang ako ng illegal, sinasabi ko sa'yo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Please follow for more cooking vlog. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Nasend ko pala sa GC namin itong luto ko. Kasi gusto ko din bigyan yung mga friends ko. Madami naman ito. Kaso, naalala ko, hindi pala ito yung susto sa Ricardo. Ni corn beef nga lang yung nilagay kong karne. Medyo nahiya man tuloy akong magbigay. Kaso wala nasabi ko na. So, ayun, bahala na lang silang humusga. O siya, sige na at dalhin ko pa ito sa kanila.